Mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Nandito po kami ngayon upang iparating sa inyo ang magandang balita na nagmumula kay Lord Jesus Christ upang tayo ay paalalahanan na malapit na ang kanyang pagbabalik. At nais niya na mag-ipon tayo ng kayamanan sa kanyang kaharian. At ang sabi nga sa Mateo 6:19, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa dahil dito maraming naninirang at mga insekto at kalawang. At sa kaharian ng Diyos ay may mga dito sa lupa ay may makakapasok na mga magnanakaw. Ngunit sa kaharian ng Diyos, mag-impok tayo ng kayamanan dahil doon ay walang insektong naninira o mga kalawang at walang mga magnanakaw makakapasok. At kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon din ang iyong puso. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Diyos, habang nandito sa lupa, gagawa tayo ng mga kabutihan na gagaling kay Lord. At bawat kabutihan na ginagawa natin sa ating kapwa, ito ay bilang kayamanan natin sa kaharian ng Diyos. Dahil sa kalangitan, walang magnanakaw, walang kalawang, at walang mga insekto na maninira sa ating kayamanan doon sa kaharian ng Diyos. At alam nyo mga kapatid, saan ba magsisimula ang kayamanan natin dito sa lupa? Siyempre sa ating pamilya. Kung gaano tayo ginagabayan natin ang ating pamilya, dahil alam naman nating lahat na ang pamilya natin, ang haligi ng tahanan, nanay, tatay, at ang liwanag ay ang nanay. Kaya mga kapatid, paano natin palakihin ang gagabayan ng ating mga anak upang sila ay lumaki na may takot sa Diyos? At sino magtatanggumpay? Ang isang pamilya na inuuna ang Diyos. At alam niyo mga kapatid, ang sabi nga sa Kawikaan 23:4, huwag niyong upusin ang iyong lakas sa kayamanan dito sa lupa, dahil ang kayamanan dito sa lupa ay madaling mawala, katulad ng isang agila na lumilipad sa kalawakan. Kaya ang sabi yan ng Diyos sa Kawikaan 23:24 mga kapatid, na huwag tayo mag-ipon, mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Lahat ng lakas natin, in overtime natin, madaling araw, uuwi ng gabi, at napapabayaan na natin ang ating pamilya. Hindi na natin alam, yung mga anak pala natin naging adik na, kung ano nang ginagawa, nagsasugali, hindi na pumasok sa school dahil sa kayamanan na ninais natin to sa lupa. Pero alam nyo mga kapatid, kung may oras tayong gabayan ng ating mga anak, lalaki sila na may takot sa Diyos. Yan ang kayamanan natin dito man sa lupa o sa langit. Kasi bawat paggabay natin sa ating mga anak, sila ay matuto magkaroon ng takot sa kanilang magulang o sa Panginoong Diyos. Ito ay malaking tagumpay, at hanggang sa paglaki nila, hindi nila ito makakalimutan. At sinong magtatagumpay? Ang pamilya. Ito ang nanay, tatay, at ang mga bunga nila, ang kanilang mga anak. At makikita din natin sa pamilya kung paano sila pinapalaki sa kanilang magulang, na mga anak ay magalang sa magulang, magalang sa kapwa. Yan ang makikita natin kung paano sila pinapalaki ng kanilang mga magulang. Kung makita natin sa kanilang mga anak, ng kanilang mga anak ay mga suwail, mga magnanakaw, mga sinungaling, dahil din ito sa kanilang mga magulang na nagpapabaya. Siguro laging busy sa pagtatrabaho upang makapag-ipon ng kayamanan. Pero mga kapatid, hindi masama na magtatrabaho, ngunit maglaan tayo ng oras para sa Panginoong Diyos at sa ating pamilya upang hindi sila mapariwara, upang magkaroon sila din ng takot sa ating Panginoong Diyos. At hanggang sa kanilang paglaki o sa kanilang pagkaroon ng pamilya, ito ay kanilang madalas hanggang sa kanilang pagtanda sa mga mabuting ginawa mo sa kanila. At yan din ay isang kayamanan natin na ipon sa kaharian ng Diyos. Kung anong mga kabutihan na ginawa din natin sa ating kapwa, yan din ay isang kayamanan sa ating Panginoong Diyos, sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung tumulong man tayo, kung magbahagi tayo ng ating mga kakayanan, huwag nating asahan maibabalik sa atin ang lahat ng ating tulong o ating tinuturo. Kasi kung yan ang iniisip natin, ayaw ng Diyos yan. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng karunungan, katalinuhan upang ibahagi sa kapwa natin. At huwag tayong maghambing ng kapwa natin, dahil ang Diyos, iba-iba ang paglikha niya sa atin. May mga mayaman, may mga mahirap, at may mga
lahat ng nilikha niya ay magkakaiba. Kaya huwag kayong maghambing na kahit kanino sa kapwa ninyo dahil si Lord ang nakakaalam kung bakit siya mahirap, bakit siya mayaman, at bakit siya medyo mahina ang kanyang pag-iisip, at bakit siya maging matalino. Si Lord lang nakakaalam. At kung hilig ka maghambing sa iyong kapwa, yan ay malaking kasalanan dahil si Lord, hindi niya tayo nilikha na magkapareho ang pag-iisip at may kanya-kanya tayong binigay si Lord na karunungan at katalinuhan. Dahil kung tayo pareho-pareho mayaman, wala nang magtatrabaho. Kung tayo din lahat ng mahirap, wala nating mapagkukunan ng mga pangangailangan dito sa lupa. Kaya yung mahilig maghambing sa kapwa, bakit siya nakapagtapos? Bakit siya nakagawa ng ganito? Bakit siya mayaman? Huwag kayong ganyan mga kapatid dahil malaking kasalanan yan sa Panginoon dahil tayong lahat nilikha ng Diyos na magkakaiba sa mga hayop man, mga halaman o lahat ng nilikha ng Diyos. Kahit sa mga isda, magkakaiba sila at walang nilikha ng Diyos na magkakapareho lalo na sa mga kapatid. Hindi makakapareho ang pag-iisip dahil kaya magpapasalamat tayo sa lahat na nilikha ni Lord at huwag natin pangunahan si Lord kung ano man ang kanyang binibigay sa atin at ang magpapasalamat tayo sa kanya na binigyan tayo ng karunungan, kalakasan, kung lahat, kung mahirap man tayo, importante, may pagkain tayo sa umaga, sa araw, sa tanghali at minsan sinusubok din tayo kaya huwag natin pangunahan si Lord sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga likha at ngunit pag-isipan natin kung paano tayo gumawa ng kabutihan sa ating kapwa upang magkaroon tayo na kayamanan sa karyan ng Diyos. Kung lagi tayong nakikilam sa ating mga kapwa, sinitsismis natin, hindi naman ikaw ang nagkakasala sila. Kaya huwag mong mahiyaan sila na itsismis mo, siraan sila, kasalanan nila yan. Ang pagdating ng araw, sila din ang harap sa Diyos. At kung makasawsaw ka, nais mo rin makasama sa Kanya sa karian ng impyerno sa mga gumagawa ng kasalanan. Kaya hayaan natin sila, ipag-pray natin kung yung mga kaibigan natin, makakilala natin nagkakasala dahil lahat tayo makasalanan at walang tao na perfect dito sa lupa. Malay na nakakachis natin, mas marami pa tayong nagawang kasalanan. Kaya ang igawin natin, kung mahal natin ang ating mga mahal sa buhay, pray natin sila na sana hindi na maulit sa iba pang mga kapatid, sa iba pang mga mahal natin sa buhay, upang matigil na ang sumpa na nandyan umiikot sa mga dugo ng mga kakilala natin. Dahil yan minsan ay sumpa sa pamilya dahil hindi pa nila tinanggap ng lubusan si Lord Jesus Christ. Kaya bawat ginagawa natin dito sa lupa, mabuti man o masama, ay mayroon itong karampatang parusa o gantimpala man kung ito ay mga mabuting ginagawa natin. Kaya uulitin ko, sabi na sa Mateo, sa SS9, huwag kang mag-impok ng kayamanin dito sa lupa dahil dito maraming insektong naninira at kalawang at may mga magnanakaw, mga kapasok. At mag-impok kayo ng kayawanan sa karya ng Diyos dahil doon walang insektong naninira, walang anay, walang kalawang at walang makakapasok na mga magnanakaw. At kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon din ang iyong puso. Kaya kung kayamanan niyo si Lord Jesus Christ at ang iyong pamilya, dahil ang tatagumpay ang pamilya ninyo dahil kayong magulang ay isang haligi ng tahanan at ang ina naman ay ilaw ng pamilya. Kung sila ay tinuturoan mabuting asal, magalang at lalo na may takot sa Diyos, kayo rin ang magtatagumpay, hindi ang ibang tao. Kaya maraming salamat mga kapatid. Sana magtagumpay din kayo alang-alang sa kaluwalhatian ni Lord Jesus Christ. Walang magulang, walang mabuting magulang na nais na maghihirap ang kanyang pamilya. Ngunit ito, kung mahal niya ang kanyang pamilya, gusto niya ito magtagumpay. At kung sino man ang pamilya natin na may mahina talaga ang pag-isip, sino mang matalino, kailangan pantay ang pagtingin natin sa kanila. Hindi yung doon wala papansinin ang matalinong anak mo. At pabayaan mo na yung medyo mahina ang pag-isip. Ginawa din sila ni Lord. Hindi ikaw ang gumawa. Ginamit ka lang ng Panginoon upang sila ay alagaan mo, gabayan. Kaya yun ang obligasyon bilang magulang. Kaya kung ito ay gagamitin mo sa mabuti, lalaki sila na may lakas loob at magtatagumpay ang inyong pamilya. Dahil ang katagumpayan sa pamilya ito nagsisimula kung paano pinapalaki ang mga anak, paano disiplina, yan ang isang katagumpayan. At ito ay sa pamilya, hindi sa ibang tao. Kaya mga
magulang na laging busy sa matrabaho, uwi ng gabing-gabi na, papasok na madaling araw, baka yung mga anak ninyo, napapabayaan ninyo, at nalalaman nyo na lang na napariwara na ang inyong mga anak. At bago sa lahat, lagi ninyong palalahanan kung alin ang mabuti, alin ang masama, at kung may mabuti silang ginawa, papasalamatan nyo sila. At kung may masama naman, paluin nyo sila. Kasi gano'n ang mahal natin ng ating, kung sino ang mahal natin kung nagkakasala, ito ay dapat pinapalo upang sila iligtas sa kamatayan. At kung sila man na gumawa na mabuti, iparamdam nyo sa kanila na mabuti ang hindi kanilang ginagawa para sila pa ay magsikap. Hindi yung kung sino yung matalino, yun lang pinakapihan nyo, pinapanigan. Hindi ganon. Kasalanan yan sa Panginoon dahil ang magulang, ginagamit lang sila ng Diyos para gabayan ng mabuti ang kanilang mga anak. At pantay ang pagtingin sa magulang sa kanilang mga anak upang walang manghihina, walang malalaglag, walang lalayas, walang magtatampo. Kaya ang magulang, ito ay isa sila ang magandang halimbawa sa kanilang mga anak. Kaya kung kikita natin ang ating mga magulang, o saan man nagpunta ang ating mga anak, sila ay makikita din, ay ganito ang kanilang mga magulang, mabubuti at mabait dahil nakikita ito sa kanilang mga bunga, sa kanilang mga anak. At ganon din si Lord Jesus Christ. Hindi siya nagpapabaya sa lahat ng kanyang mga anak. At kung sino man ang mga nilikha niya, kung ano man ang itsura niya, walang kamay, walang mata, mahal ni Lord yan. At huwag nating laitin kung sino ano man yan ang itsura nila, kasi yan ay nilikha ni Lord. Lahat ng nilikha ni Lord ay kanyang mahal. Kaya nga, ang lahat ng ayaw ni Lord na sisira natin ang kanyang mga nilikha dahil lahat ay mahal ng Diyos at ayaw niya na may mapapahamak. Okay mga kapatid, maraming salamat sa inyo, sa mga magulang. Sana bigyan nyo ng oras ang inyong mga anak at ituwid sila kung nagkakamali sila para hindi sila maligaw ng landas. At maraming salamat mga kapatid. Glory to God. Maraming salamat sa inyo at mananalangin po tayo. Lord Yeshua, Mashiach, Jesus Christ, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon, na pinagalaw mo sa amin, Panginoon, na binigyan mo kami ng lakas, Lord, upang kami ay makapag-evangelize, makapagbahagi ng banal mong salita, Panginoon, sa mga palinggi, Panginoon, dito sa Angono, Lord. Maraming salamat sa mga kapatid na nakikisa sa mga gawain, sa nagtatry, Panginoon. Lord, nakikita mo sila kung sino-sino sila, Panginoon. Bigyan mo po kami ng lakas, Panginoon, upang sa mga susunod, Panginoon, marami pa kaming area mapupuntahan, Panginoon. At maraming salamat sa lahat, Panginoon, ng kalakasan at karunungan na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Kaya Lord Jesus Christ, maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mo, Panginoon, pagbigay sa amin ng mga blessings, paggabay mo sa amin, lalo na Panginoon sa protection, nilayo mo kami sa mga disgrasya, accident, anong mga sakit, Panginoon, at sa katagumpayan ng aming mga gawain. Kaya Lord, binabalik namin ang lahat ng mga papuri sa dakilang pangalan na si Yeshua, HaMashiach, Jesus Christ, to God be the glory. Amen.